So may piyesta kanyang tanan sa kaduhang higayon, ako ipadayon ang akong pagpaambit sa akong pabalandong dining atong pagsaulog sa atong Pitsenyor. Pitsenyor, mo ginay kanunay natong madunggan sa kadalanan, sa simbahan, o sa atong tagsa-tagsa kapamalay karong adlaw. Pitsenyor, usa ba ginasa Pitsenyor? Nganong kita gitawag nato mura mag ang atong dila gikan sa galarban sa kasing musinggit magyud ngadto sa katawhan o ngadto sa Dios Pitsenyor. Di pa magikan kanang pulong nga Pitsenyor. Kanang pit dagkang kayong interpretation ni ini. Ang pit mahimong Viva Señor Santo Niño or Hail the King. Mahimo pod ang pit nga atong sabton sangpita ang Senyor. Kung doon na kay problema, sangpita ang Senyor. Kung doon na kay pagkinahanglan, sangpit Senyor, di ba? Kung doon na kay pasalamat, sangpit Senyor. Sa latod nga pagkasulti, kaning pit Senyor dili lang sa usa ka higayon, kundi kada adlaw sa atong kinabuhi, angay nato siyang sampiton, isip kauban nato sa panaw nining atong kinabuhi diha sa Kristohanong pagtuo. Mahimo pod nga atong sabton ang Pitsenyor nga hapit Senyor. Kada bitaw labyan ta sa prosesyon sa Santo Niño. Ang mga tao mubayaw silang kamot. Pitsenyor, Pitsenyor. Pagkanindot po tingaling kalugan sa atong Pitsenyor, hapit Senyor diha sa among panimalay. Hapit Senyor dinhi sa among tindahan. Hapit Senyor sa among eskwelahan. Hapit Senyor sa among ospital. Kung unsa mga dapit diin kita nahimutan, karang atong Pitsenyor sama sa tingog sa pagdapit kaniya nga hapit sa among panimalay ug labaw sa tanan hapit diha sa among kagalingon. Meaning, ang Pitsenyor, puy-i ang among kagalingon o himoa nga pulianan ang among kagalingon. Although they make a kind of joke also with this Pitsenyor. So, tungod ko no sa tudto diha sa prosesyon, diha ko rin nakasinggit, napiit ako Senyor. So, kana pod gitawag nato da komedya, pero dili ginamao ang kahulugan ni ini. So, na either Viva Senyor, sangpita ang Senyor, or hapit sa mong panimalay Senyor. All these are voices of prayers, of worship, glorifying the Santo Niño, how significant His presence diha sa atong kinabuhi, diha sa atong simbahan, o diha sa atong katilingban. And then another question is raised. Nganong gitawag man siyang Senyor? Nabagoy bata nga Senyor. Kung atong hunahunaon sa mapananglitan sa comparison, kung kutsara, ang gamay nga kutsara, kutsarita. Ang gamay nga plato, platito. Gamay guni nga bata, nganong gitawag nato na siya nga Senyor. Dapat ang atong pangaan kaniya, Senyorito, di ba? Maupod gitawag nato kanang pagsangpi nato Santo Niño. Kanang Santo Niño, adult man na siya. So, adult, nga gitawag nato nga atong gitumbog sa atong pag-ampo, paghimaya. But actually, when we talk about Senyor, nganong gitawag na siyang Senyor, tungod kay ang bata nga imahin, wala magrepresentar lang sa bata nga Santo Niño. Kundili girepresenta sa una sa tanan, ang gitawag nato ang atong Diyos samahan nga tuas sa langit. Pananglitan kung atong pangadjion kanang gitawag natong Nobena Santo Niño. Unsa may nakapatik diha, hari o makagahom, little King of glory, little King of all, a sovereign God who holds the earth in the holy of His hand and direct the course of the world. Sa to pa diha sa bata nga Santo Niño, atong nakita ang gamhanan natong amahan sa langit. Kaya ang bata, dili baya manghatag. Betang awa ko na ang bata, manghatag ba na siya? Ang bata more on recipient. Gusto na siyang mangayo, unya atong tagaan aron malipay. But when we talk about Santo Niño, it represents God the Father,
the Creator and Provider. Muna sa atong gitawag nato pagpangamuyo kaniya, diha gipakita sa Dios Samahan ang iyang kaluoy, ang iyang kamanghigatagon, ug labaw sa tanan ang iyang kainangup sa iyang anak, nagahatag pagpasinungog kaniya, pinagi sa pag-abiba, Pit Senyor. Kini pod pulong nga santo, dili nato interpretahon na siya nga sama nga santo, San Miguel, San Roque, San Isidro, kundi diha atong gipadayag santo meaning something that is holy, meaning a man of God, or let us say, a holy one. Nga mao na gitawag nato ang bata nga Santo Niño, gitawag na siya nga santo. He is holy of holies, sacred being, and above all this, he represents the image of our God. So mo nang gitawag natong Senyor Santo Niño, dili tungod kay bata ang atong nakita kaniya, kundili ang gamhanan nga Dios Samahan sa langit. Ikaduha, ang Santo Niño pod nagrepresentar sa iyang amahan nga tuwa sa langit. Diba sa dihang i-confront si Kristo sa mga apostoles, ipakita kanamo ang amahan. Ming sila, dili na kinahanglan nga gitawag nato ipakita ang amahan. Kay kung nakakita mo kanako, nakakita na mo samahan. Nga sa ato pa diha sa gamay nga Santo Niño nga nagrepresentar kang Kristo, atong nakita ang atong manunubos. Mao bitaw di sa pag-ampo sa opening prayer sa collect sa liturgy sa Santo Niño nagkanayon, Amahan namo nga naa sa langit, ilon namo ang imong anak diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño bisan sa kahuyang sa iyang pagkabata. So mo nay ikaduha nga ang amahan ug anak anaa makita nato diha kaniya. Ikatulo, kining ato pagsaulog sa Santo Niño is a beautiful reflection of the Pentecost event. If you go back in history during the Acts of the Apostles, so unsa may atong nasinati sa Pentecost, di ba? Nga gitawag nato ang tanang mga tao nagkahiusa. Lain-laing nga nasod, lain-laing pinulungan, nganong nakasabot man sila, gitawag nato sa mga gitulo, sa mga apostoles. Ikaduha, diha sa gitawag natong nagkadaiyang klase sa mga tao nga nagpundok ka na manginaw sa apostoles, nganong sila nakadawat man sa mga mensahe nga gitulo igapadayag kaniya. O gibati nila ang kainit o pagdilaab sa pagtuo nga bag-o nilang nadawat. Mo nang gitawag nato kanang pagpasidungog sa Senyor Santo Niño, labi na sa iyang kapiestahan. Atong makita nga murag it is an experience of new Pentecost. Could you imagine how many pilgrims from different parts of the Philippines and at the same time from the different parts of the world coming back to Cebu as a way of homecoming to pay homage to the Senyor Santo Niño? So at the same time, when we talk about being together as one people of God, so mga Bisaya, mga Tagalog, mga taga Mindanao, Waray-Waray, Hilonggo, we have one voice, we have one faith, as we all shout it loud to the Santo Niño of Cebu, Pit Senyor. So mo nang gitawag nako, I believe the experience of Pentecost is so alive every time we celebrate the fiesta of Santo Niño. And the fire of the Holy Spirit, mo na gitawag natong nakapasilaob pagbalik sa mga nagmamugnahon nga pagtuo sa atong mga igsuon. So muna, dako kayong pagpasalamat tungod sa dakong kasaulugan, apan dili lang kutob kita sa basilika, kining atong pagdaig paghimaya sa Ginoo. So sama sa nagkapundok ng mga tao dito sa Jerusalem, sa ilang pagpauli, ilang gibaon
ang maong kasinatian. Ilang gibawon ang ilang pagsinati sa pagtuo diha sa buhi nga Dios diha kang Kristo. O pagkanindot sa atong pagpauli sa atong tagsatagsa kagitawag natong mga panimalay, sa atong tagsatagsa ka mga probinsya, atong ikapadayag diha sa atong mga igsuon nga wa kaani gitawag nato sa Sugbo ang atong pagsinati kabag-uhan o gitawag natong kadasig sa pagpadayon sa atong tinguha diha sa atong pagsaulog sa atong Senyor Santo Niño. Mao na looking back in the past for the last 492 years. Could you imagine kung ilang gichap pa sa mga native ang Santo Niño that refuses also to be chopped? Kung nadala pagbalik sa gitawag nato sa mga nabilin nga mga katsila ang imahen sa gitawag natong Santo Niño, kung ugaling gitawag nato ang tanan nga mga kabilin nga mga handumanan sa pagtuo, gidauban, gisunog o gilabay sa mga natibo, how can you imagine we can have a festivity like this in Cebu? Mo nang makaingon ta, it's providential. It's a divine plan for us in Cebu to be the cradle of Christian faith and to be the light of faith to our neighboring Asian countries. O ako, tapuson ang ikaduhang segment sa akong pagpaambit o magpadayon tiya human sa atong short break.